Magandang araw mga ka-istorya! Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman ang ating matututuhan. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mitolohiya, mga elemento at ang halimbawa mula sa mga panitikang taglay ng Timog Agusan. Ano nga ba ang mitolohiya? Ang mitolohiya o mito at mythology or myth sa Ingles ay mga kwento na ang pangunahing tauhan ay mga Diyos o Diyosa, mga bayani at iba pang nilalang. Narito naman ang mga elemento ng mitolohiya. Una ay ang mga tauhan. Ang mito ay may malawak na hanay ng mga tauhan kabilang ang mga Diyos, Diyosa, mortal, halimaw at iba pang nilalang. Kalawa ay ang tagpuan. Kabilang sa tagpuan ang kaharian ng mga Diyos, mitikong lugar o mga kakaibang mundo na kadalasang hindi mapuntahan ng mga mortal. Ikatlo ay ang banghay. Ang banghay ay ang kabuuang istruktura at balangkas ng mito na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pang-apat ay ang tema. Ang tema ay nakasentro sa mga paniniwala, kaisipan at moralidad ng isang kultura at relihiyon. Panglima ay ang simbolismo. Ang mitolohiya ay puno ng simbolismo kung saan ang mga tauhan, bagay o pangyayari ay mas may malalim na kahulugan. Halimbawa, ang ibon na phoenix ay sumisimbolo sa muling pagkabuhay at pag-asa. Pang-anim ay ang tunggalian. Tumutukoy sa mga tunggalian o labanang nagaganap sa pagitan ng masama at mabuti. Maari ring sa pagitan ng Diyos at mortal. Pang-pito ay ang pagsasalaysay. Ang estilo ng mitolohiya ay pasalaysay. Maaring maglalaman ng mga talinghaga, haka-haka o pagkikwento sa ikatlong panauhan. Pang-walo ay ang resolusyon. Ang mito ay karaniwang nagtatapos kung saan ang mga tunggalian ay nalulutas. Ang mga aral ay natututunan at ang mga tauhan ay nagbabago. Ang resolusyon ay nagbibigay ng kasiyahan sa kwento at nagpapahiwatig sa mga mambabasa o tagapakinig ng mamahalagang aral at kahulugan. Ang mga sumusunod ay mga gabay na katanungan para sa inyong panunood. Narito naman ang mga salitang binigyang kahulugan na makikita ninyo sa inyong panunood. Una ay ang pungaw, isang termino na ginagamit ng mga higaunon na ang ibig sabihin ay kwago. Kalawa ay ang humugong, isang alingawngaw, nakadidistorbong tunog o ingay. Ikatlo ay ang sakuna, tumutukoy sa kalamidad o kapahamakan. Ang mitolohiyang inyong mapapanood ay nagmula sa Milagros Esperanza, Agusan del Sur. Ayon sa datos ng Global Forest Watch noong 2010, ang Esperanza ay may 69.7 hectares na natural na kagubatan at umaabot ng 85% ang sukat ng lupa nito. Pungaw sa pananaliksik ni Honey Grace A. Incepido. Isa sa pinaniniwalaan ng mga tao sa Barangay Milagros ang isang makapangyarihang ibon na tinatawag nilang pungaw o kwago. Kapag humuhugong ang ibong ito, dumadating ang mga katalagman o mga sakuna sa lugar. Ang mga katalagmang ito ay hindi lamang pagdating ng isang nakakahawang sakit. Maaari rin itong isang giyera, labis na pagkagutom, krisis, hindi inaasahang pagkamatay ng mga hayop, tao at iba pang nilalang. Animoy hinuhulaan nito ang sakunang mangyayari na nakasulat sa horoscope bawat taon. Bihira lamang sa isang taon kung tumutunog ang pungaw. Kaya, pinaniniwalaan talaga ng mga tao na may sakunang mangyayari kapag humuhugong ito. Kinatatakutan ng lugar ang paghugong ng pungaw dahil ni isang beses ay hindi ito pumalyang magbabala sa mga sakuna. Ang dilubyo ay talagang dumarating sa lugar kapag tumutunog ito. Ang tunog ng pungaw ay hindi pangkaraniwan. Masakit at nakakatakot ito sa tenga na tila ba kasing sakit ng sakunang mangyayari sa lugar. Hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga taga-Milagros ang paghugong ng ibong ito. Nagustuhan niyo ba ang mitolohiyang inyong napanood, mga ka-istorya? Kung gayon, batid kong masasagutan na ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang kakaibang nilalang sa mitolohiya? Ikalawa, saan kaya naganap ang kwento? Ikatlo, naniniwala ka bang ang mga hayop ay maaring magbigay ng senyales sa sakuna o kapahamakan na darating? Bakit? Pang-apat, naranasan mo na bang maniwala sa mga senyales? Ano ang kinahihinatnan nito?
Panglima, ano kaya ang kinalaman ng ibon sa kwento sa lugar kung saan ito nangyari? Masasabi mo bang ang lugar ninyo ay may mga ibong naninirahan din? Ano kaya sa tingin mo ang dahilan? Hanggang sa muli mga kaistorya. Maraming salamat sa panunood. Paalam!